Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong May 8. God's judgment is sure. Jehu na tatalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ng araw ay galing sa 2 Kings chapter 9 verse 6 to 7. Sabi po ay, Jehu got up and went into the house. Then the prophet poured the oil on Jehu's head and declared, This is what the Lord and the God of Israel says. I anoint you king over the Lord's people, Israel. You are to destroy the house of Ahab your master, and I will avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of all Lord's servants shed by Jezebel. Sa verse na ito, makita natin si Jehu, isang taong ginamit ng Diyos para isagawa ang kanyang judgment laban sa house ni Ahab at Jezebel. At ang first teaching is, Jehu reminds us of the certainty of God's judgment. Matagal nang sinabi ng Diyos na hahatulan niya ang kasamaan ni Ahab at Jezebel. At sa panahon ni Jehu, natupad ito. At pinapakita nito na ang salita ng Diyos ay hindi nawawala. Maaaring matagal bago natin makita ang consequence o judgment, pero darating ito sa tamang panahon. Ganito rin sa buhay natin. Minsan iniisip ng tao na okay na magpatuloy sa mali dahil parang walang nangyayari agad. Pero ang totoo, nakikita ng Diyos ang lahat at ang kanyang justice ay tiyak. Ang second teaching, Jehu reminds us of the importance of continual obedience. Kasi sumunod si Jehu sa utos ng Diyos. Ginawa niya ang pinapagawa sa kanya, pero habang tumatagal, hindi rin naging buo ang kanyang obedience. Ito ay paalala na hindi sapat ang strong start lang, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsunod sa Diyos. Maraming tao ang okay sa simula, inspired, passionate, active sa faith, pero nahihirapang manatiling faithful hanggang dulo. Ang tunay na obedience ay consistency. Ang last teaching, Jehu reminds us of God's generational blessings. Dahil sa ginawa ni Jehu, binigyan siya ng Diyos ng promise na magkakaroon ng mga susunod na hari mula sa kanyang pamilya. Pinapakita nito na ang obedience ay may epekto hindi lang sa present, kundi pati sa future generations. Ganito rin sa atin. Ang faithfulness natin ngayon ay maaaring maging blessing sa pamilya natin, sa mga anak natin at sa mga taong susunod sa atin. Ang devotion na ito ay paalala na ang Diyos ay parehong Diyos ng justice at blessing. Kaya habang may pagkakataon pa, piliin natin mamuhay ng tama at manatiling faithful sa Kanya. Yun lamang po.